Me Amor Tales presents One More Chance with My Hated Ex-Boyfriend. Written by Jean Chua. Liliana! May tumatawag sa phone mo! Hiyaw ng roommate ni Liliana mula sa living room ng kanilang dormitory. Agad niyang pinatay ang kalan dahil nagluluto siya ng ulam at kinuha ang phone bago pumanhik ng silid. Hello, love? Bati niya nung makitang si Harold ang caller. Kamusta? 2 araw kitang di mahagila pa. Nanatiling tahimik ang kanyang boyfriend sa kabilang linya. Pumwesto siya sa bintana upang makasagap ng signal. Nag-aalala siya na baka hindi nito marinig ang kanyang boses. Nasa ibang bansa itong si Harold at kumukuha ng masteral degree roon. Habang siya ay tinatapos ang bachelor's degree niya sa kursong education. Lily, may kailangan tayong pag-usapan. Mariin itong simula. Ano problema? Hindi siya sanay sa tono ng pananalita ni Harold ngayon. Para bang may ginawa siyang mali na kinagagalit nito. Wala naman akong kasalanan na. May nangyari kaya sa kanya? Pag-alala niya sa isip, umalo ng kaba sa kanyang dibdib. Pasensya na. Pero hindi ko na kaya. Diretsahang sabi ng lalaki. Maghiwalay na tayo. Para ako mababaliw rito, Liliana. Walang kasiguraduhan kung may babalikan pa ba ako dyan sa Pinas sa ganitong setup natin. Pakawalan na lang natin ang isa't isa. Naramdaman ni Liliana ang pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa 3 taon nilang magkasama, siya ang naging inspirasyon ni Harold sa lahat ng bagay. At ngayon sa isang tawag lamang, tila nawalan siya ng halaga. Ilang buwan pa lang itong nawawala, pagkatapos ay suko na agad sa relasyon nila. Ganun lang? Sa telepono mo pa talaga ginawa to? Di mo man lang ba ako titingnan sa mata habang sinasabi yan? Harold, di mo na iginalang ang 3 taon natin na. Kausapin mo ako na maayos. Humarap ka sa akin kung gusto mo. Hindi ako papayag. Natahimik ang linya ni Harold. Tila hindi nito alam ang isasagot sa pagpupumilit niya. Di na natin kailangan magkita. Di na magbabago ang isip ko. Lily, tama ng pagpapanggap. Alam kong di mo na ako kailangan. Mabuhay ka na masaya. Huwag mo na ako hintayin dyan. Nagmistulang usok ang mga pangarap nila na unti-unting nawawala. Hindi na naisip ni Liliana ang kanyang graduation o ang finals na kinabukasan magsisimula. Pakiramdam niya ay para siyang iniwan ni Harold sa gitna ng biyahe at ngayon, hindi niya alam kung saan siya patungo. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Mahina niyang sabi habang pilit na pinipigil ang mga luha. Nang matapos ang tawag ay napayakap si Liliana sa tuhod. Sa gitna ng kanyang pagiyak ay napabaling siya sa bintana. Naaaninag niya ang buwan na para bang pinapanood siya. Tahimik pero naroroon. At sa loob-loob ni Liliana ay alam niyang kailangan niya magpatuloy. Hindi para sa sinuman, kundi para sa sarili niyang mga pangarap. Lumipas ang 8 taon. It was nice to have you back sa faculty, Ma'am Avery. Pag-welcome ni Liliana sa kanyang co-teacher, nakababalik lamang mula sa kasal nito. Napaka-blooming niyo ngayon na. It's called the loving marriage effect, Teacher Liliana. Sabi ni Avery, kasabay ang pagkindat. Ikaw, you're married na rin ba? Naku, hindi pa. Naging matabang ang ngiti ni Liliana. Really? Sa ganda mong yan? I'm assuming all this time, kasado ka na. Lalo pat nandiyan ang anak mong si Jiro, right? Tila sinilihan ang puwit ni Liliana. Gusto niyang umalis agad. Ngumiti lamang siya, saka nagmamadaling nilisan ng silid. Check ko lang yung advisory class ko. Lunchtime pa naman ngayon. Baka ang hinangatan na nila mga sili sa room. Pabirong palusot niya. Ilang saglit pa ay binabagtas niya na ang daan pabalik ng kanyang classroom. Sa mainit na hapon, narinig niya ang malalakas na tawanan ng mga bata sa pasilyo ng eskwelahan kung saan siya nagtuturo. Pumasok siya ng silid at mabilis na tinungo ang kanyang mesa. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng mga papel
nang may marinig siyang pamilyar na boses. Tito, bilisan mo! Naiwan ko po yung lunchbox sa ilalim ng desk! Sigaw ng batang si Remus mula sa labas. Alright, dahan-dahan at baka madapa ka. Natigilan si Liliana. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kanyang pwesto at doon niya nakita sa wakas ang ex na si Harold. Nakangiti pa habang tinutulungan ang isang batang lalaki. Hindi agad nakareact si Liliana. Tila nagbalik ang lahat ng masasamang alaala niya sa loob ng ilang segundo. Bago pa man niya maiiwas ang tingin, ay nagtama na ang kanilang mga mata. Lily? Ani Harold. Bakas ang gulat sa mukha nito. Harold, bati niya sa malamig na boses. Sandali silang tila hindi alam kung sino ang unang magsasalita. Ang batang si Remus ang bumasag na katahimikan. Teacher Lily, kilala mo si Tito Harold? Remus, pero matagal na yon. Malumanin na sagot niya sa bata. Humarap siya kay Harold. Pamangkin mo? Oo, sagot ng lalaki habang pinapanood ang bawat galaw ni Liliana. Si Remus ay anak ng kapatid ko. Binibisita ko lang siya rito. Namulsa to at ilang beses na lumuno. So, dito ka pala nagtuturo? Tanong pa nito. Tumango siya at pilit na ibinabaling ang atensyon sa bata. Okay, Remus. Kunin na natin lunchbox mo. Anong oras na? Di ka pa kumakain. Salamat po, teacher. Ako na pong kukuha. Masayang tumakbo si Remus patungo sa desk nito at iniwan sila sa nakakailang nakatahimikan. Ikaw pala ang advisor ni Remus. Pagbubukas ni Harold ng usapan, pilit nitong binabasag ang tensyon. Oo, small world no. Akala ko di na tayo magkikita ulit. Ang malas ko naman. Hindi pinansin ni Harold ang patotsyada niya, bagkus ay umiling lamang ito. Lily, kumusta ka na? Okay lang naman. Sagot niya, saka diretsyong tumitig sa lalaki. Isa na akong guro, gaya ng pangarap ko noon. I'm very happy. Mabuti naman, ani Harold. I'm happy for you. Nagbunga sa wakas ang pinaghirapan mo. Well, buti na lang at walang masamang naidulot sa iyong breakup natin. Akala ko maapektuhan ka ng sobra. Pero mukhang tama si na mama. Parang wala lang sa'yo. Hindi sumagot si Liliana. Sa halip iniwas niya ang tingin at nagkunwaring may inaayos sa kanyang classroom. Umalis ang batang si Remus. Nagpaalam itong may kukunin sa kabila. Hindi sumama si Harold. Nakamasid lamang ito sa kanya. Sa huli ay naglakad siya paalis ng classroom. Ngunit bago pa siya makalayo, pinigilan siya ng lalaki. Lily. Alam ko masyado ng huli. Pero gusto kong humingi ng tawad kasi hindi kita nakausap ng harap-harapan nung gaya ng gusto mo. Nagpadala ako sa damdamin ko. Hindi kita dapat iniwan sa ganung paraan. We've been together for 3 years. Dapat kinausap kita ng maayos. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, Harold. Matagal na yon. Kung di ka nga nagpakita ngayon, edi hindi na kita maaalala. Nag-angat ng kilay si Liliana bago ngumiti. Pero kahit na, ang bilis ng ginawa kong pag-iwan sa'yo. Giit ni Harold. I mean, think of it. Tinawagan kita, tapos ilang saglit pa, hiwalay na tayo. Naging padalos-dalos ako nun. Tumigil si Liliana at tumingin muli sa lalaki. Iniwan mo ako sa panahong akala ko, abot kamay na natin ang sinabi mong pagpapakasal. Pero huwag ka mag-alala. Natutunan ko na rin namang patawarin ka. Tapos na yun, we should be civil to each other kahit hindi tayo magkaibigan. Pahayag niya. Tila nabunutan ng tinik si Harold. Ngumiti ito. Salamat, Lily. Bago pa siya makapagsalita ulit, ay tumunog ang bell. Bumalik si Remus. Hawak ang lunchbox at isang notebook. Tito Harold, alis na tayo! Mukhang kailangan mo nang umalis. Sabi ni Liliana. Hindi kumupas ang itsura ni Harold. Sa halip na tumanda, ay mas lalo lamang lumala ang appeal nito. Iniiwas niyang tingin. Oo, sagot ni Harold, pero tila ayaw pa nitong umalis. Lily, may pagkakataon pa kayang magkausap tayo ulit? Let's catch up. Pag-usapan natin ang mga nagbago.
Ngumiti si Liliana, ngunit masyadong mailap ang kaniyang kasiyahan. Tingnan natin, busy kasi ako eh. Demanding ang pagiging guro. Aniya bago tumalikod. Habang naglalakad palayo ay tahimik na hinaplos ni Liliana ang kwintas na suot niya. Isang locket na may larawan ng kanyang anak na si Jiro. Ang anak na sumurpresa sa kanya nung iwan siya ni Harold noon. Iniwan siya ni Harold nang walang ka-idea-idea na nagbunga ang kanilang kapusukan bago ito nag-abroad. Ngayon walang balak si Liliana na ibahagi si Jiro kay Harold. Baka gaya sa kanya, madismaya lamang si Jiro sa ama nito, na biglang nangiiwan sa ere. Isang hapon habang abala si Liliana sa classroom, ay narinig niya ang malakas na tawanan ni Remus at ng iba pang mga bata. Ang maingay ngunit masayang tunog na yon ang nagbibigay sigla sa kanya araw-araw. Nang makita niya sa pintuan ng classroom ang anak na si Jiro, ay agad niya itong nilapitan at hinila papasok sa classroom. Pinupunasan ang pawis nito at inayos ang polo nito na tila nabasa ng tubig. "Mama," sabi ni Jiro na nakangiti habang naglalambing. "Pwede po bang makahingi ng 20? Magre-recess kami." "Magre-recess ng chichirya at fishball? Hindi pwede." Saway ni Liliana habang tinatawanan ang kakulitan nito. "Naku, basa pa ang damit mo. Kapag pinigato, makakapuno ng isang baso eh. Ano bang ginawa mo?" "Naglalaro sila ng ice water sa labas. Natalsikan ako." Pagrarason ni Jiro. "Wag liar ha. Hindi talsikan ganito. Para ka nagbuhos ng isang tabo. Magbihis ka nga muna. Tapos tigil na sa paglalaro. Mamaya niya maihi ka sa higaan dahil sa pagod." Mabilis na tinakpan ng anak ang kanyang bibig. "Mama! I don't pee in bed!" "Shh!" Habang sinusuotan niya ng malinis na white t-shirt si Jiro, ay may biglang lumitaw sa pinto ng classroom. Natigilan siya nang makita si Harold. Nagmamasid to sa kanya. "Hi, Teacher Lily. Busy ka ba? May dinala akong pagkain." Pagbati nito. "Harold?" Napatayo si Liliana at mabilis na itinago si Jiro sa kanyang likuran. "Anong kailangan mo? May ginagawa pa ako. Lumabas ka na muna. May batang nagbibihis." Utos niya sa lalaki. Inilihis ni Jiro ang mga kamay ng kanyang hawak at sumilip mula sa kanyang likod upang tingnan ang bisita. Kakausapin sana kita tungkol sa grades ni Remus." "Sino ang batang to? Estudyante mo?" Pinakatitigan ni Harold si Jiro. "Anong grade ka na, boy?" "You." Hindi agad nakasagot si Liliana. Hinawakan niya ang balikat ni Jiro. "Punta ka na muna sa playground, Jiro. Eto ang 20 mo. Huwag bibili ng junk food, okay?" "Okay po, Mama." Masayang tumakbo palabas si Jiro. Inaya ni Liliana si Harold na lumabas ng silid upang hindi maistorbo ang mga estudyanteng nagpapahinga sa classroom. "Anak mo si Jiro?" Tanong muli nito. "Oo, one night stand nung graduation ko. Alam mo na, I was lonely. Kinakailangan ko ng attention and nandun ang papa ni Jiro." Sagot ni Liliana sabay yakap sa sarili. Tila natulala si Harold. Hinanap ng mga mata nito ang kaniyang kamay. "Kasal ka na ba? Wala akong makitang singsing." "Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Kailan kayo, Harold? Hindi kami kinasal kasi naghiwalay rin kami." Putol na niya sa mga sinasabi nito. "It was a short time thing. Syota-syota lang. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano dyan. Matagal na tayong hiwalay. Ba't ka ba kasi nandito?" Ilang saglit na tinitigan siya nito sa mga mata. Tila ba nag-iisip ito ng matindi. Hindi makatingin ng diretsyo si Liliana at mas piniling yumuko. Napabuga ng hangin si Harold at walang ingay na umalis ng classroom. Agad na kinabahan si Liliana at sinundan ito. Tumakbo siya palapit sa anak. "Jiro! Anong ginawa ng lalaking yun sa'yo? May sinabi ba siya?" Ngumingiwing umiling ang bata. "Niyakap niya po ako, Mama. Naipit pa nga ang buhok ko eh. Pero nagsorry naman siya agad. Mukhang mabait naman si Sir." Natutop ni Liliana ang bibig. Niyakap niya ang anak ng pagkahigpit-higpit. Ang bilis maghinala ni Harold.
Mukhang hindi niya makakayang itago mula sa lalaking yun ng totoo. Kung bakit kasi lumitaw pa siya ngayon, kung kailang hindi na namin siya kailangan. Inis na daing ni Liliana sa isipan. Ngayon ay hindi niya tuloy alam ang susunod na gagawin. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Liliana. Nasa kanyang harapan ang DNA test na isinagawa ni Harold. Ilang linggo rin itong nawala at noong magbalik ay nakita niya ang malalalim nitong eye bags. Hindi ko na sinabi sa'yo nun dahil iniwan mo ako. Kaya ko naman magpatuloy eh. Naisip kong hindi mo na kailangang malaman. You broke up with me, remember? Kaya ko naman siyang alagaan ng mag-isa. Tingnan mo. Mukha bang nagkulang ako kay Jiro? Pagpapaliwanag niya. Pero anak ko pa rin siya. May karapatan ako malaman. Kung ano man ang nangyari sa atin, labas na si Jiro. Giit ni Harold. Halatang naguguluhan ito at nasasaktan. Tumingin si Liliana ng diretsyo sa mga mata nito. Nawalan ka na ng karapatan sa kanya nung iniwan mo ako bigla. Nung pinili mong unahin ang sarili mo, nang hindi mo malang iniisip ang mararamdaman ko. Harold, hindi madali para sa akin ang lahat ng iyon. Nagdesisyon ako kasi yun ang tama para sa anak ko. Di mo ako pinakinggan kaya naman ba't kita hahabulin? Tiniis ko ang sakit na mapunit ng buhay para sa batang yan. Kaya ako rin ang magdedesisyon kung kikilalanin ka ba niya o hindi. Pinagdadamutan mo ako, Liliana. Dugo at laman ko si Jiro. Daing nito nang halos pabulong. Mas madamot ka, Harold. Hindi mo man lang ako kinausap ng maayos noon. Kaya wala kang karapatan na magdemand ng kahit ano ngayon. Asik niya. Naging masaya ka naman, hindi ba? Nagbuhay binata ka ng walang responsibilidad sa loob ng maraming taon. Anong balak mo ngayon? Kukunin mo ba siya sa akin? Kasi magkamatayan na tayo, Harold. Hindi ako papayag. Huminga ng malalim ang lalaki at sinubukang pakalmahin ang boses. Lily, gusto ko lang siyang makilala. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag mo siyang ipagdamot sa akin. Yun lang ang nais ko. Tiningnan niya ito. Malakas ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila nun, ay alam niyang dapat makilala ni Jiro si Harold bilang tatay nito. Tama si Harold. Labas dapat ang bata sa kung ano man ang away nila. Tingnan natin. Wala akong pakialam kung dala ba ng pagsisisi kaya gusto mo kilalanin si Jiro ngayon. Pero huwag mong subukang ilayo ang loob niya sa akin. Kasi pangako ko sa'yo, kapag ginawa mo yun, di mo na makikita kahit anino man lang ng anak ko. Tumango si Harold. Naging desidido ang ekspresyon ng lalaki dahilan upang magduda siya. Kilala niya ang lalaki at batid niya kung gaano ito kadeterminado. Ganun ang mukha nito nung araw na ligawan siya noon. When Harold wants something, he always gets it. Alam na alam niya yon. Hindi nagtagal ay ipinakilala niya si Harold sa anak nila. Akala niya ay hindi magiging maganda ang reaksyon ng anak niya dahil kahit kailan, hindi naman ito naghanap ng ama. Ngunit nagulat siya nang tanggapin agad nito si Harold. At dahil nakikita niyang masaya ang anak niya, hinayaan na lang niya ang lalaki na pumasok sa buhay ng anak niya. Sa buhay lang ng anak nila dahil wala naman siyang planong papasukin itong muli sa buhay niya. Sa isang mataong pamilihan, makalipas ang ilang araw, ay abala si Liliana sa pag-aayos ng mga pinamili sa loob ng bayong. Karga-karga niya ang ilang plastik ng gulay habang pilit na isinisiksik ang mga yon sa kanyang dalang bag. Pawis na siya at hindi na magkasya ang lahat ng dala niya sa mga kamay. Ayos ka lang ba dyan? Pukaw ng boses na nagmula sa kanyang likuran. Nagulat si Liliana nang makita si Harold. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. May suot itong simpleng t-shirt at maong. Tila casual lang ang intensyon ng pagpunta sa pamilihan. Harold, anong ginagawa mo rito? Namamalig ka rin siyempre. Sagot nito, saka mabilis na kinuha ang ilan sa mga bitbit niya. Mukhang marami kang binili ah. Hayaan mo na akong tulungan ka. Hindi na, kaya ko naman. Tanggi ni Liliana at pilit na inagaw ang mga plastik. Lily, halata namang hindi mo kaya mag-isa. Sige na, wag na matigas ang ulo.
Ngayon lang to. Mamaya, magkunwari tayo na dito nangyari, okay? Napabuntong hininga na lang siya. Fine, sabi niya, bahagyang naiiling sa kakulitan nito. Habang naglalakad sila papunta sa paradahan, ay tahimik lang si Liliana. Iniisip kung paano na naman siya napunta sa sitwasyong yon. Si Harold naman, tila natural lang. Tinutulungan siya ng walang kahirap-hirap habang dinadala ang mabibigat na bitbit. Kumusta ka na? Tanong ni Harold upang basagin ang katahimikan. Okay lang, sagot niya. Napaka-out of place ni Harold sa pamilihang yun. Hindi naman to mukhang magtsatsyanggi, kundi para magmomol. Ang anak natin, weekend ngayon, kaya di kayo mahagilap sa school. Okay rin siya. Siya nga pala, bawas-bawasan mong pagtambay sa labas ng bahay namin. Kung ano-ano nang tinatext sa akin ng mga kapitbahay ko. Akala nila may loan akong di binabayaran. Natawa lang si Harold pero hindi ito tumanggi. Alam mo, Lily, gusto ko lang sanang bumawi. Alam kong komplikado ang nangyari sa atin nun, pero ngayon, gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong maging mas malapit, hindi lang kay Jiro, kundi pati na sa'yo. Huminto siya at tumingin dito. Harold, hindi ganun kadali ang lahat. Hindi tumaayos ang simpleng pagbawi lang. Napakaraming nasira at hindi ko alam kung paano kita tatanggapin. Alam ko, sagot nito habang seryoso ang tingin sa kanya. Pero hindi ako susuko. Hindi rin ako umaasa na magbabago agad ang nararamdaman mo. Ang gusto ko lang, mabigyan ako ng pagkakataon. Kahit paunti-unti lang. Hindi sumagot si Liliana. Sa halip ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero habang tumatakbo ang oras, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kasigasig si Harold sa pagtulong sa kanya. Nang makarating sila sa paradahan, ay maingat na inilagay ni Harold ang mga pinamili niya sa loob ng tricycle. Salamat. Lily, pagpigil ni Harold, saka humakbang papalapit. Kung may kailangan ka, kahit ano pa yan, nandito lang ako. Tinitigan niya ito. Tila may bahagi ng puso niya ang nagsasabing bumigay na. Pero mas malaki ang bahagi na nagsasabing magdahan-dahan muna. Harold, wag mo akong minamadali. Alam ko, sagot nito. Kaya handa ako maghintay. Hindi na to gaya ng dati. Tingnan natin. Habang umaandar ang tricycle, ay pinanood ni Liliana si Harold hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sa kabila ng kanyang kaba, ay alam niyang nararamdaman niyang muli ang init ng kanilang koneksyon. Kahit papilit niya itong tinatanggihan. Dumaan ang ilang araw. Habang abala si Liliana sa pagtuturo ng mga leksyon sa kanyang mga estudyante, biglang bumukas ang pinto ng kanyang classroom. Napatingin siya pati na rin ang kanyang mga mag-aaral sa babaeng pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling damit, may matapang na make-up, at ang asta, hindi nababagay sa silid-aralan. Excuse me, sabi nito. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Liliana. Pilit pinapanatili ang pagiging magalang kahit pa naiinis na. Ako si Vivian. Pagpapakilala nito, saka naglakad palapit nang hindi man lang humingi ng permiso. Tita ako ni Remos at girlfriend ni Harold. Napakurap si Liliana. Ayaw niyang intindihin ang sinabi nito, subalit binalot ng kaba ang kanyang dibdib. Pasensya na po, Ma'am Vivian, pero nasa klase po ako. Kung may kailangan po kayo sa akin, maaari natin pag-usapan yan mamaya. Hindi nagpaawat si Vivian at ngumiti ng mapanlait. Ikaw si Teacher Liliana, tama? Ang paboritong pag-usapan ni Harold, ayon kina tito at tita. Magaling ka rin mag-alaga ng bata. I would like to ask, ano nga ulit ang relasyon mo kay Harold? Pinilit ni Liliana na manatiling kalmado. Iginaya niya paalis ang babae. Ma'am Vivian, hindi po to ang tamang lugar para pag-usapan ng mga bagay na ganyan. May klase po ako. Ngayon, kung atat kayong malaman ng sagot, kausapin niyo si Harold. Oh, I was just casually asking. Alis din ako agad. Ayoko rin namang magtagal dito. Sagot ni Vivian, saka tumawa ng bahagya. Gusto ko lang malaman kung may dapat ba akong ipag-alala. Alam mo na, bilang girlfriend ni Harold, I need to assert
dominance over pest in our relationship. Pest? Pag-uulit niya sa isipan. Tumikhim si Liliana at nagpa siyang pagbigyan nito. Miss, alam mo bang pwede kitang ireklamo sa panggugulo mo rito sa classroom ko? I asked you to leave, twice, pero mukhang nahihirapan ka umintindi. May 2 estudyante ako na hindi pumasok ngayon. Kung gusto mo, makisit-in ka sa pwesto nila. Baka maturuan kita ng respeto kahit papano. Dahil parang nagkulang ang mga magulang mo sa pagdidisiplina sa'yo. Nalukot ang mukha ng babae. Bago pa ito makasagot, ay nakita niyang papalapit si Harold. Nagmamadali ito at mukhang galit. Vivian! Ano na naman itong ginagawa mo? Get out of here! Nagpapakilala lang ako. Sagot ni Vivian na para bang walang mali sa ginawa nito. Unprofessional ang teacher na to, Harold. She should be fired. Umalis ka na. Hindi mo dapat inaabala si Lily sa trabaho niya. Sabi ni Harold, saka bumaling sa kanya. I'm sorry. She's an ex-girlfriend. Pasensya na sa abala. Abala? Sabad ni Vivian. Mukhang hindi nito nagustuhan ang tono ni Harold. Concerned lang naman ako. You broke up with me. 2 buwan pa lang nakakaraan. And now, may kinikita ka ng iba? Paano kung nilawayan lang pala ng babaeng to ang kape mo? Para magayuma ka. Hindi nakapagtimpi si Liliana at kinuha ang cellphone upang tawagan ang guardian ng school. Huwag kang gumawa ng iskandalo rito. Vivian, umalis ka na sabi. Huwag mong hintayin kalad ka rin kita pauwi sa inyo. Bulyaw ni Harold. Napangiwi si Vivian pero sa huli tumalikod ito at umalis din. Hindi man lang ito humingi ng dispensa sa kanya. Naiwan si Harold doon at mukhang may gustong sabihin. Ngunit nanatili itong tahimik. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Ngunit sa halip na magsalita, ay tumalikod ito at sumunod kay Vivian. Tila nawalan ng lakas si Liliana. Pilit niyang pinanatili ang maayos sa ekspresyon para sa kanyang mga estudyante. Ngunit sa loob-loob niya ay parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Kids, huwag niyong indahin ang narinig niyo. Huwag na huwag kayong gagaya sa babaeng yun. Yes, ma'am! Kinagabihan. Habang nag-aayos sa mga gamit sa kanyang maliit na apartment, ay hindi mapigilan ni Liliana ang bumalik-balik sa eksena kaninang hapon. Ang naging tingin ni Harold sa kanya bago to umalis. Walang paliwanag, walang kahit anong pag-aalala. Mas masakit kaysa sa mga salitang sinabi ni Vivian. Ganito na lang ba talaga lagi? Tanong niya sa kanyang sarili. Ako na lang ba lagi ang kailangang umintindi? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Harold ang tumatawag. Sandali niyang tinitigan ang screen. Sa huli, pinatay niya ang tawag at nagpa siyang hindi na ito papansinin. Kinabukasan ay napansin ni Liliana si Harold na naghihintay sa labas ng classroom niya. Lily, tawag nito at maingat na lumapit. Hindi siya sumagot. Sa halip nagpatuloy siya sa loob ng silid. Sumunod ang lalaki. Nag-ayos siya ng mga gamit. Nang matapos, saka lang siya tumingin dito. May kailangan ka ba? Tanong niya. Pasensya na sa nangyari kahapon, sabi ni Harold. Seryoso ang mukha nito. Hindi ko alam na pupunta si Vivian sa classroom mo. Nagka-problema ba pagkatapos nun? Maliwanag naman ang lahat. May girlfriend ka, Harold. Wala kang kailangang ipaliwanag. Hindi ganon, Lily. Sabi nito. Nagpipilit na ipaliwanag ang sarili. Naghiwalay kami matagal na. Bago pa man kita makita ulit. Matagal ko nang gustong hiwalayan yun. Harold, tapusin na natin to. Ayoko ng gulo. Kung gusto mo makipaglapit kay Jiro, ayusin mo muna yung sarili mo. Ayoko makita niya na kung sino-sino lang ang pinapatulan mo. Hindi ka magandang impluwensya sa anak ko. Tumahimik si Harold. Naisip marahil nito na may punto siya. May chance na gawin din ni Vivian kay Jiro ang ginawa nito sa kanyang panunugod dahil mukhang walang delikadesa ang babae. Sabado ng umaga. Abala si Liliana sa paghahanda ng agahan nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Nang buksan niya yon ay tumambad si Harold. May daladalang kahon ng mga laruan, damit at isang supot ng pagkain. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko sana makita si Jiro.
Sagot ni Harold. Sabado naman, Lily. Baka pwedeng makasama siya. Bukas ang gate kaya pumasok na ako. Napansin ni Liliana ang determinasyon sa mukha ni Harold. Subalit hindi niya maiwasang magduda. Saan mo siya dadalhin? Paano kung isasama mo siya kay Vivian? Wala akong tiwala sa'yo. Ayoko masaktan ng anak ko. Lily, wala si Vivian. Ba't ko naman dadalhin ang anak natin sa babaeng yun? Matagal na kaming tapos. Gusto ko lang talaga makasama si Jiro nang tayo lang. Di ako alis. Sagot nito. Nag-aalangan si Liliana. Gusto niyang protektahan si Jiro, ngunit naroon din ang bahagi ng puso niya na nagsasabing dapat bigyan si Harold ng pagkakataon. Sandali siyang tumingin sa bintana, kung saan nagsasampay ng damit si Jiro. Maglaro kayo sa playground ng mall. Sandali lang, sabi niya saka pumunta sa anak. Jiro, nandito si Papa Harold. Gusto ka raw niya makalaro. Gusto mo ba? Talaga po, Mama? Nagningning agad ang mga mata ng bata. Oo, be kind sa ibang kids dun sa arcade ha? Tumango si Jiro at maya-maya pa'y kusa na itong nagbihis. Hindi pa rin nawawala ang kaba niya, ngunit sa huli, hinayaan niyang isama ni Harold si Jiro. Kasama naman siya eh. Hindi pa siya handang mawala sa paningin niya ang anak niya, lalo na at kasama ang ama nito. Sa palaruan ng mall ay masayang nagsasalitan sa pag-shoot ng bola sa ring sina Jiro at Harold. Napuno ng tawanan ng paligid habang pinapanood ni Liliana ang magama. Nakaupo siya sa isang bench. Iniisip kung tama ba ang desisyon niyang hayaan ng dalawa na magbonding. I win! Sigaw ni Jiro. Alright, dahil talo ako, ililibre kita ng ice cream. Sabi ni Harold. Tila walang pakialam sa mga nakatingin sa mga ito dahil nakuha pa ni Harold na buhati ng anak at isakay sa likod. Napalunok siya. Hindi niya akalaing makikita ang lalaki sa ganung paraan. Habang pinapanood ng dalawa, unti-unting nabasag ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Maya-maya pa lumapit ang dalawa sa kanya. Umupo ang mga ito sa tabi niya. Si Jiro, nakatulog na sa balikat ni Harold. Lily, salamat sa pagkakataong to. Ngayon ko lang naramdaman kung paano maging tatay. Naumid si Liliana. Tiningnan niya ang mukha ni Jiro na payapang natutulog. Harold, sa wakas ay sabi niya. Ang pakikipaglaro sa anak mo, hindi automatic na pagpapakatatay. Sana alam mo yan. Napayo ko ang lalaki. Siyempre alam ko, pasensya na. Gayunpaman, gusto kong subukan nating maging maayos ang relasyon natin para sa bata. Maniwala ka ulit sa akin, Lily. Sabi nito. Bakas ang sincerity sa boses ng lalaki. Hindi ko sisirain ang pagkakataong to. Para kay Jiro at para sa atin din. Iba kung patungkol sa kanilang dalawang usapan. Kaya ba niyang buksan ang puso para sa lalaking minsan na siyang iniwan ng walang sapat na dahilan? Harold, bigyan mo pa ako ng oras. Patunayan mo sa akin na kaya mong maging responsable. Hindi lang bilang tatay, kundi bilang tao. Kahit yun lang muna sa ngayon. Tumango si Harold. Handa akong gawin ang lahat, Lily. Huwag mo lang akong isuko. Nakabase sa kilos mo magiging sagot ko, kaya magpakabait ka. Ani Liliana bago ginising si Jiro. At base sa pagkakatanda ko, hindi naman ako mabilis sumuko rito. Patotsyada niya na lalong nagpatahimik sa lalaki. Kinabukasan, maagang gumising si Liliana upang maghanda ng gamit para sa seminar. Abala siya sa pag-ayos ng kanyang mga dokumento nang marinig ang mahinang boses ni Jiro mula sa kwarto. Mama, alis ka po ba? Oo anak, sagot niya saka lumuhod upang magpantay sila. Magiging busy si Mama sa mga susunod na araw, kaya kay Papa Harold ka muna magstay ha. Sandali lang naman ako. Yay! Kasama ko si Papa! Masayang sigaw ng bata. Siya ay kinakabahan sa kabila ng masiglang reaksyon ng anak. Hindi dahil hindi niya kayang pagkatiwalaan si Harold, kundi dahil nasanay siyang siya ang gumagawa ng lahat para kay Jiro. Ngayon, kailangan niyang ipaubaya ito sa ama, kahit saglit lang. Pagdating ni Harold sa bahay, ay handa na si Jiro.
Bit-bit ang isang maliit na backpack na puno ng mga laruan at snacks. Salamat at pasensya na sa abala. Ikaw na munang bahala kay Jiro bukas, Harold. Sabi ni Liliana habang itinatabi ang kaniyang maliit na bag na inimpake. Mabilis lang ang seminar, babalik din ako agad. Walang problema, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Jiro na maayos. Lumapit si Jiro kay Harold at masayang niyakap ang ama. Papa, maglalaro tayo ha? At gusto ko rin ng ice cream. Teka lang anak. Natatawang sagot ni Harold. Mamaya na yan pagkatapos natin mag-drawing. Tumingin si Liliana sa mag-ama. Nagpasya siya na bumawi sa dalawa, hindi pa man siya umaalis. Inaya niya si Harold na mag-dinner sa paborito nilang kainan noon. Pagdating sa restaurant, masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain. Si Jiro, abala sa spaghetti, habang si Harold nagkwekwento tungkol sa araw nito. Papa, tingnan mo, ang daming laman ng spaghetti ko, sabi ni Jiro. Aba, ang dami nga. Puna ni Harold habang tumatawa. Nagustuhan mo ba rito? Nakamasid lang siya. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman habang pinapanood ang dalawa. Sa mga oras na yun, parang buo silang pamilya. Masaya, simple at walang problema. Pagkatapos ng dinner, habang si Jiro ay abala sa pagtingin sa mga display sa labas ng restaurant, biglang hinawakan ni Harold ang kamay niya. Lily. Mahina nitong sabi habang seryosong tingin. Ano yun? Salamat. Salamat sa pagkakataong to. Alam ko mahirap sa'yo ang magtiwala sa akin, kaya pinapahalagahan ko to. Pangako, hindi ko sisirain ang tiwala mo. Harold, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero gusto kong maniwala na kaya nating ayusin ang lahat para kay Jiro. Ngumiti si Harold. Tila nakahinga ito ng maluwag. Bago pa makapagsalita ulit si Liliana, ay bigla siyang hinalikan ni Harold sa pisngi. Mag-iingat ka sa lakad mo. Bulong nito. Kami na ni Jiro ang bahala rito. Hintayin namin ang pagbalik mo. Natulala siya at hindi na niya nagawang sumagot. Tumalikod na si Harold upang habulin si Jiro. Kinabukasan, nang nasa seminar na siya ay tinawagan niya ang anak na nasa bahay muna ng ama nito. Masaya si Jiro habang ikinekwento ang mga karanasan nito kasama si Harold. Mula sa pagdrawing ng mga sasakyan hanggang sa pagbili ng ice cream. Nakaramdam si Liliana ng kakaibang saya habang nakikinig sa anak. Nang araw ring yun ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Harold. Salamat ulit sa pagkakataon, Lily. Gusto ko lang malaman mo na mahalaga kayo ni Jiro sa akin. Sana, unti-unti, makabuo tayo ng masayang alaala. Napabuntong hininga si Liliana. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Binigyan niya si Harold ng chance at sa ngayon, mukhang pinaninindigan naman ito ang mga salita. Bagamat may pangamba pa rin sa kanyang puso, alam niyang unti-unti nilang binubuo ang nawasak. At para kay Jiro, handa na siyang buksan ang puso sa isa pang pagkakataon na sila'y maging isang pamilya. Pagkatapos ng seminar, pagod na pagod si Liliana, ngunit hindi siya makapaghintay na makita si Jiro. Ang akala niya ay naghihintay na ang mag-ama sa kanya sa bahay, pero wala ang mga ito, kaya nagpasya na siyang puntahan na ang bahay ni Harold. Binanggit na nito sa kanyang address kamakailan lang, kaya hindi na siya naligaw sa paghahanap. Pagdating niya sa bahay ng lalaki, ay bukas ang gate at bahagyang nakaawang ang pinto ng bahay. Narinig niyang may ingay sa loob. Itinulak ni Liliana ang pinto ng dahan-dahan. At nang pumasok siya, halos mawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Nakita niya si Jiro na nakaupo sa sahig at abala sa paglalaro ng isang remote-controlled car. Kasama nito si Harold na nakatayo sa gilid, habang may isa pang babae ang nakangiti ng napakalapad sa kanyang mag-ama. Ito ay si Vivian. Jiro, did you like it? Tanong ni Vivian, sabay tapik sa balikat ng bata. Nag-enjoy ka ba? Gift ko yan sa'yo ha. Limited edition yan. Si Harold naman nakatayo lang. Walang pag-aalala sa mukha at tila masaya pa.
That's so nice, di ba, Jiro? Someday, kapag malaki ka na, pag-iipunan natin ang kotseng ganyan para sa'yo. Jiro! Tinawag ni Liliana ang anak. Napalingon ng bata. Mama! Sigaw nito at agad tumakbo patungo sa kanya. Tiningnan niya sina Harold at Vivian. Hindi maiwasan ni Liliana ang magtaka kung para saan pa ang pangangako ni Harold sa kanya nitong nakaraan. Ngayon, sa wakas, malinaw na ang lahat. Lily, pukaw ni Harold. Lumapit to tumingin sa kanya ng diretsyo. Nakauwi ka na pala. At ikaw? Asik niya. Pati anak ko, kasama mo sa pagbabahay-bahayan niyo ng girlfriend mo? Ba't di kayo gumawa ng sarili niyong anak para di niyo na kami ginugulo? Tumingin si Vivian sa kanya na may halong pangangasim ang ekspresyon. I'm just trying to be nice. Ano ba? Girl, praning ka yata. Anak, uwi na tayo. Ngunit nang humakbang si Liliana papalayo, ay pinigilan ni Harold ang kanyang braso. Liliana, mag-usap nga muna tayo. Yan ka na naman eh. Bitawan mo ako kung gusto mo pang makita si Jiro. Banta niya, saka iwinaksi ang kamay ng lalaki. Halos manakbo siya papalayo mula sa bahay ni Harold. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang puso. Ang sakit ng nakita niya kanina ay tumatatak sa kanyang isipan. Si Harold at Vivian, masaya na tila isang happy family kasama ang anak niyang si Jiro. Samantalang siya ay naroroon, nanonood lamang sa kaligayahan ng mga ito. Itong tutong pakin ng lalaking yun. Gusto niyang agawin ang anak ko para sumaya sila ng babae niya. Anang isip niya. Hanggang makauwi siya ng bahay ay hindi pa rin matanggal ang inis niya. Si Jiro na hindi naiintindihan ang nangyayari ay tahimik na sumusunod sa likuran niya. Pagpasok nila sa bahay, pinaupo niya si Jiro sa sofa. Anak, okay ka lang? Tanong niya. Ang kanyang tinig, malambing bagamat may kabuntot na lungkot. Opo, Mama. Si Papa Harold po. Bakit po siya galit? Umakyat ka na sa kwarto mo, Jiro. Sleep ka na. Sasabihin ko bukas kung bakit. Tahimik siyang lumapit sa mesa at umupo sa silya. Nag-iisip kung paano niya ipapaliwanag kay Jiro ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Si Harold ang tumatawag. Pinili niyang hindi ito sagutin. Hindi siya handang makipag-usap sa lalaki ngayon. Ngunit makalipas ang ilang oras, ay si Harold na mismo ang dumating sa kanilang bahay. Nang makita niya ito sa labas ng bintana, ay naramdaman niyang muli ang galit at sakit na tiniis niya kanina. Bumaba siya ng hagdan at sinalubong to. Hindi siya makapaniwala na si Harold, ang lalaking iniisip niyang mamahalin niya ng buong buo ulit, ay nagawa siyang saktan sa pangalawang beses. Walang sabi-sabi na pumasok si Harold sa bahay. Lumapit to sa kanya. Lily, pag-usapan natin to. Vivian was there kasi gusto lang niyang linawin ang lahat sa amin. Tapos na kami. Alam niya nga na ikaw ang gusto kong pakasalan eh. She was just there to make amends. Gusto niya lang ng closure, okay? Wala na tayong pag-uusapan, Harold. Sagot ni Liliana. Ang boses ay puno ng galit. Ang totoo, inuunti-unti mo akong utuin. Para mapapayag mo akong ibigay sa'yo si Jiro. Hindi ako tanga. Lily, hindi ka nakikinig sa akin. Giit ni Harold. Ikaw at si Jiro na lang ang laman ng buhay ko. Wala akong ginagawang masama. Bakit hindi ganun ang nakikita ko? Tumaas ang boses niya. Nang makita ko kayo masaya ni Vivian na nakikipaglaro kay Jiro, iniisip ko yun talaga ang nais mong mangyari. Iniwan mo ako nang walang paalam nun. Madali lang din sa'yong lokohin ako ngayon. Napahinto si Harold at tumingin sa kanya na may halong inis. Diyos ko, babae. Ikaw nga ang gusto ko. Ikaw nga, hindi si Vivian. Lumapit si Liliana at buong lakas sa itinulak si Harold. Sinungaling ka. Kahit isa sa mga pangako mo, wala kang tinupad. Manloloko. Lily, ano ba? Baka makita ni Jiro yung ginagawa mo. Pigil ng lalaki na hindi niya pinakinggan. Kahit minsan hindi ka nagbigay ng assurance sa akin, nasusunod ka sa pangako mo. Hanggang ngayon ba naman, bawal akong gumante kahit nasasaktan ako? Ang unfair, Harold.
Daing ni Liliana na naputol dahil sa biglaang pagsakop ni Harold sa kanyang labi. Namilog ang kanyang mga mata dahil sa labis na gulat. Kahit anong tulak niya kay Harold, hindi ito natibag. "Makinig ka naman, no?" Alas ng lalaki matapos siyang pakalmahin. "Tapos na kami. Narinig mo naman kanina, di ba? May ginawa ba kaming ganito? Kahit tanungin mo pa si Jiro, wala kaming ginawang kahit ano, maliban sa pag-uusap. Lily naman, di ko alam na ganito pala ang inabot ng pag-iwan ko sa'yo nun. Mahal, mukhang na-trauma ka pa yata dahil sa akin. Iniwan mo ako nun ng basta-basta. Kung kailan gustong-gusto kitang kausap, kung kailan halos mabaliw ako kakahanap sa presensya mo." Lumabo ang paningin ni Liliana. Hinapit niya si Harold at mahigpit itong kinuwelyuhan. "Nagkamali ako, Lily. Hindi na mauulit. Luluhod ako sa harapan mo. Saksakin mo ako ng kahit ilang ulit, ayos lang. Gusto mo ng pera? Kahit ubusin mo ang lahat ng meron ako, okay lang. Huwag ka lang maging matigas sa akin. Na para bang wala na akong puwang sa buhay mo. May anak na tayo. Ba't di na lang tayo maging isang ganap na pamilya?" Hindi makapagsalita si Liliana dahil niyakap siya nito. Maya-maya pa, bahagya itong lumayo at pinagdikit ang kanilang noo. Nang hindi siya umiwas, sinamantala yun ng lalaki at buong tapang na inangkin ang kanyang labi. And damned her heart and body. Trinaydor siya ng mga ito dahil nagpaubaya siya. Ngunit matapos ang nakakapagod na pakikipagniig kay Harold, lumabas ng silid si Liliana at inimpake ang mga damit ni Jiro habang tulog pa ang lalaki. Matapos maghanda ng gamit ay dahan-dahan niyang nilisan ng bahay at pumunta sa sasakyan ng bus kasama ang anak. Habang naglalakbay sila patungong probinsya, hindi maalis sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila ni Harold. Kahit patahimik ang anak, alam niyang hindi nito maintindihan ang mga nangyayari sa buhay nila. Ang sugat na dulot ni Harold at ang mga hindi pagkakaunawaan ay masyadong mabigat upang malunasan lamang ng 3 beses na pagtatalik sa isang gabi. Binuhay niya si Jiro na mag-isa noon. Ipinanganak niya ito na rosaryo lamang ang hawak sa mga kamay at walang ibang kamag-anak sa tabi. Hindi nila kailangan ng ama nito. Oo, marahil ay mahal niya ito. Hindi naman siya nagmahal ng iba kahit kailan. Pero naroon pa rin ang pag-alinlangan sa puso niya na hindi niya maalis-alis. Habang nasa biyahe ay lumiliwanag na sa wakas ang langit. Magpapahinga na sana si Liliana nang bigla na lamang huminto ang bus na sinasakyan nila. Isa-isang nagsitayuan ang mga pasahero. Lumabas sila sa bus at nakita niyang hinarang ni Harold ang daraanan ng sasakyan. "Harold, anong ginagawa mo?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkabigla. Bakit ka nandito?" "Ikaw dapat ang tanungin ko ng ganyan, Lily," sagot ni Harold. Ang mata ay puno ng tapang. "Hindi kita papayagan na basta-basta na lang umalis. Pagkatapos ng nangyari sa atin, may lakas ka pa talaga para lumayas, ha? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ginawa mo lang yun para manahimik ako." Sagot niya habang ang boses ay nanginginig. "Umalis ka na nga dyan. Nakakaabala ka." "Hindi ako aalis. Umakyat ka na ron, kunin mo si Jiro, at umuwi na tayo." "Hindi mo kayang mawalan ng anak, no?" Asik ni Liliana. Mangiyak-ngiyak na siya sa pagsasalita. "Pati siya kukunin mo sa akin." "Mga buwisit, umalis na nga kayo dyan. May oras na hinahabol ang basta to. Ano ba? Ayusin niyo sa malayo yung gulo niyo. Nandadamay kayo na ibang tao." Sigaw ng driver. Si Liliana ay tumahimik sa wakas. Mukhang hindi talaga aalis sa daan si Harold at balak pa yata nitong makulong. Basta masunod lang ang gusto. Naglakad si Harold palapit sa kanya at kinuha ang kanyang mga kamay. "Lily, kailangan natin mag-usap. Hindi ko alam kung ano pang gusto mong gawin ko. Pero desperado na ako, mahal. Umuwi ka na sa akin." "Masyado ka ng huli, Harold. Gulong-gulo na ako." "Baka naman may pag-asa pa, Liliana." Patuloy ni Harold. Ang boses ay malumanay. "Baka naman may pagkakataon pa tayo na ayusin ang lahat. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko." Hindi siya nakasagot, ngunit sa isip
hindi siya naniwala sa sinabi nito. Kaya nitong mabuhay nang wala siya. Iniwan siya nito noon. Napansin niyang hindi pa rin tumitigil si Harold sa paghawak sa kanyang mga kamay. Ibababa ko si Jiro, teka lang. Hintayin kita rito. Huwag mong pag-isipang tumakas ulit. Kahit saan ka magpunta, gagawa ko ng paraan para mahanap kita. Natigilan siya. Mukhang hindi madaling iwan ang lalaki dahil alam nito kung saan siya papunta. Ilang sandali pa nasa loob na ng kotse ni Harold, sina Liliana at Jiro. Matulog muna kayo, ani Harold sa kanila ng anak. Okay lang ako, giit niya. Pagising mo, nakabalik na tayo sa inyo. Sige na, magpahinga ka na muna. Huwag mo sabihin kailangan yakapin pa kita para makatulog ka. Pabirong sabi pa ni Harold. Malungkot na umiling si Liliana at pumikit. Gisingin mo agad ako pag uwi natin. Nasaan si Jiro? Tanong ni Liliana nang magising siya at napansin niyang wala ang anak sa kanyang braso. Ipinasok ko na siya sa loob, Lily. Sagot ni Harold. Sabay turo sa isang maliit na hotel sa gilid ng daan. Doon na lang tayo magpahinga at maghintay ng ilang oras. Masama ang panahon. Delikado mag-drive dahil madulas ang daan. Naging tahimik siya habang binabaybay nila ang daan papasok sa hotel. Nang makapasok sila sa maliit na silid, agad silang nagpalit ng damit na bahagyang naulanan at pinunasan ng mga katawan. Sumunod siya kay Jiro na abala sa paghuhugas ng kamay sa banyo. Hindi pa rin makapaniwala si Liliana na magkasama silang tatlo dahil ang plano niya, lisanin na ng tuluyan si Harold. Kung hindi lang siya iniwan nito noon, baka isa silang masayang pamilya ngayon. Nagbabakasyon lang at hindi ganong nag-aaway. Matapos makapagbihis, humarap siya kay Harold na seryosong muka. Harold, ano ba talagang plano mo? Paano mo kami nahanap ha? Mabuti na lang, madaling araw kayo bumiyahe. Konti lang ang pasahero ngayon, kaya nung ipakita ko sa mga tao ron ang litrato mo, may nakapagsabi ng numero ng bus. I know, wala kang ibang tatakbuhan kundi ang tita mo sa probinsya. Hinulaan ko lang. Mabuti na lang at umama, dahil kung hindi. Bakit kailangan mo pa akong sundan? Kami, rito. Usig niya. Kapag wala na kami ni Jiro, wala ka na rin iisipin pa. Dapat nagpapasalamat ka sa akin ngayon. Napahilamos ng palad si Harold. Nagpigil ito ng inis. Lily, ang gusto ko magkausap tayo ng masinsinan. Ba't bigla kang umalis kanina madaling araw? Alam mo ba kung gaano ako kasaya nung gabing yun? Tapos magigising na lang ako na wala ka? Kung galit ka, magsabi ka lang. Sana kumuha ka na lang ng kutsilyo sa kusina at tinarak yun sa leg ko. Mas matatanggap ko pa yun. Ang labas kasi, kaya ka lang nakipagsiping sa akin para makatakas ka at taguan ako. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Liliana. Gusto kong malaman kung ano ang tunay na dahilan. Kung bakit ka nakipag-break sa akin dati. Huminga ng malalim si Harold. Sabi ni na mama at papa, may iba kang lalaki na kinikita sa university. Nakakasalubong ka nila sa daan na may ibang lalaking kinakalantari. I was abroad. At ikaw lang ang gusto ko makita araw-araw. Nang marinig ko yun, para akong sinasakal sa bawat minutong lumilipas. Di ko matanggap. Alam mong napakaseloso kong lalaki, Liliana. Nakakabaliw isiping may iba ka. Dinuro niya ito. Wala ka bang tiwala sa akin? Nakinig ka sa pamilya mong ayaw sa gaya kong mahirap. Talagang sasabihin nila na nagloloko ko kasi ayaw nila sa akin. Sana ako tinanong mo. Napahilamos ng palad si Harold. Lily, marinig ko pa lang ang boses mo sa telepono. Nanginginig na ang kalamnan ko sa pagkasabik. Titiklop agad ako sa'yo. Anong alam ko nun? Sinunod ko lang ang alam kong tama. Di ko naman alam na di pala totoo yun. Lalo siyang nagalit dito. I'm sorry, Lily. Kinausap ko sina mama at papa at inamin nilang totoo. Matagal na rin ako nagdududa dahil mukhang na-trauma ka pa sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa'yo. Akala ko kasi tayo na hanggang sa huli, Harold eh. Ang sakit palang maiwan sa ere. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali. May kulang ba sa akin? May nakilala ka bang foreigner
kaya binitawan mo ko. Walang mali sa'yo, Liliana, sagot ni Harold. Nagpaloko ako sa kanila, Lily. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo, pero mahal kita, okay? Kahit maraming taon na ang dumaan, hinahanap ko pa rin ang anino mo sa ibang tao. Nakakahiyaman pero yun ang totoo. Hinayaan ni Liliana na yakapin siya ni Harold nang walang tigil. Unti-unti natunaw rin sa wakas ang lamig sa kanyang puso. Sabi mo, mahal mo pa rin ako. Sambit niya na may halong pangamba. Oh, kayo ni Jiro, mahal ko kayo. Sagot nito. Gusto kong tumira sa bahay mo, pagsama na tayo. Hindi niya inasahan na tatawa si Harold dahil sa labis na galak. Okay, ano pa? Ano pang request mo? Matagal ko nang gustong lumipat kayo sa bahay. Pero gusto ko na ikaw magsabi, para naman hindi mo maisip na pinangungunahan kita. Huminga ng malalim si Liliana. Hindi na ako tatakas. Alam kong naguguluhan na rin si Jiro sa kilos ko. Masyado ako naging selfish. Pasensya na. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Naggrabyado kita. Hahabulin kita hanggang sa gusto mo. Kasi responsibilidad ko kayo. Ako ang sanhi ng insecurities mo, Lily. Ako rin ang magtatanggal niyan. Hinalikan ng lalaki ang kanyang labi, saka sinabing, sisimulan ko agad-agad. Tinulungan sila ni Harold na maglipat sa bahay nito pagbalik nila sa Maynila. Napakalaki ng tinutuluyan ni Harold, bagamat mag-isa ito. Ngayon ay nararamdaman ni Liliana na kailangan niyang gawin ang lahat upang mabawasan ang pagkalito ni Jiro. Habang papasok sa bahay, nagsimula na namang magkwento si Harold upang maging komportable sila. Lily, Jiro, welcome home, sabi ni Harold, saka bumaling sa anak nila. Lahat ng sabi ni Mama na paborito mo, ipinalagay ko. Nagustuhan mo ba? Naglakad si Liliana papasok sa loob ng bahay. Ang mata niya ay dumaan sa mga pader na puno ng mga larawan ng pamilya ni Harold. Kasama siya ron. Hindi niya yun napansin nung unang beses na makapasok siya ron. Nasa iyo pa mga picture ko? Akala ko tinapon mo na. Ba't ko naman itatapon? Sabi ni Harold bago humarap sa kanila na may ngiti. Di ko kayang ibasura mga larawan mo. Kahit pa hiwalay na tayo. Kaya itinago ko na lang. Halos lahat ng ex ko galit sa'yo. Bumalik si Harold kay Jiro na busy sa paglalaro ng mga laruan sa isang maliit na mesa sa tabi. Jiro, kamusta? Masaya ka ba? Mas masaya kung di na kayo mag-aaway ni Mama, sagot ni Jiro, ang mga mata ay matamlay. Pasensya na Jiro, hindi na kami mag-aaway ni Papa mo. Aniya sa anak, ang boses ay mas banayad na kumpara dati. Babawi kami sa'yo, ayos ba? Tama si Mama Jiro, segunda ni Harold. Hindi na ako mahihiwalay sa inyo. Wala na mag-aaway. Kinagabihan. Habang may inaasikaso si Harold sa trabaho, ay bisi-bisihan na muna si Liliana sa pagtuturo kay Jiro para sa homework nito. Galit ka pa rin ba kay Papa, Mama? Tanong ng bata. Umiling siya at hinaplos ang buhok nito. Hindi na. Sa tuwing nakikita ko siya, ikaw ang naaalala ko. Kaya naman, ba't pa ako magagalit, di ba? Para ko na rin sinabi na ayaw ko sa'yo. Imposible yun. Ngumuso ang bata at pinakatitigan ang kanyang muka. Not lying? Cross my heart, hope to die, baby. Panunumpan ni Liliana na siyang ikinasaya ni Jiro. Nagpatuloy sila sa pagsagot ng homework. Maya-maya pa, umahon si Liliana mula sa pagkakaupo para magluto ng hapunan sa kusina. Habang naglalatag siya ng iluluto sa oven, ay saka naman dumating si Harold. Lily, bati ng lalaki bago lumapit at yumakap sa kanyang bewang. May gusto ka bang ayusin sa bahay? Masaya ako narito kayo mag-ina ko. Gusto kong maglagay tayo ng gazebo sa harapan. Aesthetic ano? I believe in your taste. Kumusta ang therapy session ngayon? Was it okay? Para unti-unti siyang makaahon mula sa nakaraan, napag-usapan nila ni Harold na mag-therapy siya para mailabas niya ang kanyang sama ng loob nang hindi nakakasakit ng iba o makakaapekto kay Jiro. So far,
Natutulungan siya ng kanyang therapist na maging malumanay at makipag-communicate ng maayos. Ramdam ni Liliana ang kanyang pagbuti. Okay naman, ngumiti siya. Gusto ko sana magpatuloy. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang lahat ng nangyari. Pero ngayon, masasabi kong kaya ko nang patawarin ka. Napapikit si Harold. Nakita ni Liliana kung paanong bumalik sa wakas ang sigla at kulay sa mukha nito. Nitong nakaraan kasi, lagi itong maputla kapag kaharap siya. Kahit magbigay ako ng rason, magiging excuse lang yun sa katangahan ko noon. But this time, I promise you now, Liliana. Walang ibang mas mahalaga sa akin kundi kayo ni Jiro. Alam ko, Harold. Gusto ko magkaayos tayo. May pagkakataon pa na sumaya tayong lahat. Doon pa lang okay na ako. Sambit niya. Nagkatinginan sila at sa mga sandaling yun, nagpasya si Liliana na tuluyang kalimutan ang nakaraan. Alam niya na hinihintay lang ni Harold ang kanyang pagbuti at magyayaya na ito ng kasal. Panahon na para ipagpatuloy ang naudlot na happy ending nila noon. Tara na, kanina pa hinihintay ni Jiro ang pagbalik ko. Baka kung ano na naman ang kinakalikot ng batang yun. Aya ni Harold. Matagal pa tong binibake ko. Maglaro na lang muna kayo sa labas. Di ka na ba babalik sa opisina? Tanong niya. Ngumiti si Harold. Bukas na. Weekend ngayon. Kaya saka na dapat ang trabaho. Napatango si Liliana. Naaalala niya ang mga papel na gagraduhan mamaya at halos mapailing. Magpapatulong na lang siya kay Harold mamaya. Ilang buwan pang lumipas. Nakamasid si Liliana sa kanyang mag-ama na gumagawa ng saranggola habang siya ay nagdidilig ng halaman. Sigurado kang lilipad yan? Ang laki naman. Baka masyadong mabigat. Komento niya. Tama si Mama, Papa. Baka pang-display na naman yan mamaya. Lilipad yan. Akong gumawa eh. Legendary master kaya ako sa paggawa ng saranggola. Pagbibida ni Harold. Natawa si Liliana sa narinig. Ako na nagsasabi ha. Pag yan mamaya hindi lumipad. Wag na wag niyo kong kukulitin. Kapag bored kasi ang mga ito, siya ang napagbubuntungan ng enerhiya ng dalawa. Lagi siyang napapagod sa pakikipaghabulan sa mga ito. Okay, gagawa na rin ako ng 2 maliliit na saranggola para sigurado. Nagpagpag ng puwitan si Harold at lumapit sa kanya. Bubuo ka ba ng swimming pool? Kanina ka pa nagdidilig sa pwestong yan. Natatarantang pinatay ni Liliana ang host at natatawang tinulak si Harold palayo. Sorry, nawala sa isip ko. Sa inyo kasi ako nakatingin eh. Tumawa lamang ang lalaki. Kailan nga pala ang next therapy session mo? Ihatid kita. Hindi na kailangan. Bumakas ang pagtatampo sa mukha ni Harold. Ayaw mong ihatid kita? Ngumiti siya tumiling. Hindi ko na kailangan pumunta ron. Saglit na natulala ang lalaki. Seryoso yan? Oo. Tumango si Harold at namaywang. Alright, let's celebrate. Itinigil nila ang kotse sa malawak na espasyo malapit sa ilog kinahapunan. Nanguna si Jiro sa pagtatampisaw, habang sila ni Harold ay abala sa pag-aayos ng mga dinalang gamit. Ako na sa galon, mabigat yan. Pag-agaw ni Harold sa karga niya. Itong bag na ang dalhin mo. Okay. Hinintay ni Liliana na matapos si Harold bago sumabay sa paglalakad nito. May paborito silang spot na siya ang nakatuklas. Ilang ilog sa paanan ng bundok. May malawak na espasyo rin na pwedeng tambayan. Doon nagpapalipad ng saranggola ang kanyang mag-ama. Pagtampisaw ka rin ngayon ha. Huwag yung ilulublob mo lang sa tubig ang paa mo, tapos okay na. Tukso ni Harold sa kanya. Napahalakhak siya. Oo na. Akala ko pa naman makakalusot ako ngayon. Dapat maligo ko na lang sa ilog ngayon, Mama. Sabi ni Jiro. Hayaan mo, Jiro. Mamaya bubuhatin natin si Mama papunta sa ilog. Ano bubuhatin? Subukan yung 2 ha. Talagang pagdidikitin ko ang ulo niyo mamaya. Saway niya sa mag-ama. Tinawanan lang siya ng 2. Hindi siya nagkamali ng hinala dahil ilang sandali pa, niyakap siya ni Harold at binuhat. Lili, tara!
Sinikap namang hawakan ni Jiro ang kanyang mga paa. Hold tight, Papa! Dahan-dahan, kayo talagang dalawa. Daing niya. Pinipigilan niyang gumalaw dahil baka masaktan niya ang anak sa kanyang paanan. Jiro, eyes on the way. Baka madulas ka. Pinakalma siya ng bata sa pamamagitan ng pagtapik. It's okay, Mama. Papa got you. Umiling na lamang si Liliana at inihanda ang sarili sa malamig na tubig na yayakap sa kanya. Pagbagsak niya sa tubig, agad namang dumikit si Harold sa kanyang tabi. Galit ka ba? Mahinahon itong tanong. Di naman mahigpit ang hawak ko, di ba? Di naman masakit. Inabot ni Liliana ang pisngi nito at pinisil yun ng pagkalakas-lakas. Ewan ko talaga sa yung lalaki ka. Makulit ka pa sa makulit eh. Tila nakahinga ng maluwag si Harold at nakuha pang makipaglaro sa kanya. Bumigay na si Liliana at hinabol ito. Nung hindi niya ito maabutan, pagod siyang umupo at sumenyas kay Harold. Ikaw naman ang taya. Sumusuko na ang pako eh. Madulas pa talaga. Nagtatalon si Jiro. I'm the winner! Di pa ako natataya. Mama is the loser kasi lagi siyang nahuhuli. Nagpunas sa mukha si Harold at lumapit sa kanya. Hinalikan siya nito sa labi bago humarap kay Jiro. Alright, tumakbo ka na, ako ang taya. Nag-umpisang magreklamo si Jiro habang tumatakbo. Papa, this is unfair. Si Mama dapat ang loser. Napailing si Liliana at namaywang. Mag-ingat, okay? Malalaki ang bato dyan. Mama, si Papa, unfair! Palahaw ni Jiro nang mahuli ito ng ama at saka kiniliti. Hindi na sumagot si Liliana at hinayaan ang dalawa. Kumuha na lamang siya ng sliced bread at nag-umpisang maghanda ng kakainin nila. Sa kanilang pag-uwi, bagsak sa pagtulog si Jiro habang si Liliana naman ay nilalamig. Pakiramdam niya ay lalagnatin siya. Alam mo Harold, panimula niya sa lalaki nagmamaneho. Akala ko hindi na tayo magkakabalikan pa. Akala ko rin. I was thinking, too bad ha. You were my first. Sagot ni Harold. Ang boses ay may kasamang paghikab. Ikaw ba? Sinubukan mong magmahal ulit nung maghiwalay tayo? Ngumiti si Liliana. Oo naman. Nawala ang bakas ng antok sa mukha ni Harold. Talaga? Di mo pa nababanggit sa akin yan. Natawa lang siya sa pagiging seloso nito. Naisip ko noon na kailangan ni Jiro ng isang father figure. Pagod na ako sa trabaho. Sa umaga, kaharap ko ang halos 40 maiingay na bata. Tapos pag uwi ko, nandyan pa siya na aasikasuhin ko. Wala akong mapag-iwanan sa kanya. Masama man pakinggan pero aminin ko, nakakapagod. Gusto ko ng katuwang sa pagpapalaki sa kanya. So yes, I tried dating other men. Pahayag niya. Humigpit ang hawak ni Harold sa manibela. Naging matabang ang ngiti nito. Naintindihan ko, Lily. Don't worry. Pinagmasdan niya ito. Galit ka ba kasi nagkaroon ako ng iba nun? Lahat ng yun nakaraan ko na. Isa pa, di naman ako nagalit sa'yo kahit nagkaroon ka rin ng iba. May excess don't bother you. Pero ikaw, may ex ka na eskandalosa. Tila nabilaukan si Harold. Umiling ito ng mariin. Lily, not like that. Hindi yan ang ibig kong sabihin, okay? Naiinis lang ako sa sarili ko. Naiinis ka sa sarili mo o naiinis ka sa akin at hindi mo lang masabi? Natahimik ang lalaki dahilan upang matigilan din siya. Nung lumipas ang ilang saglit, nagtanong ang lalaki. Can I defend myself now? Natawa siya sa asta nito. Okay, fine. Tatahimik na ako. Kung nandun ako kasama mo ng mga oras na yon, di mo na kailangang makipag-date sa ibang lalaki. So yes, I'm mad at myself. Kaso di na natin may babalik ang nakaraan. Those times spent with women who don't really matter. Nagsayang lang ako ng panahon. Di na maibabalik ang mga yon. Sumang-ayon si Liliana. Tama, huwag ka mag-alala. Wala pa namang namimit si Jiro sa mga lalaking sinubukan kong i-date. Most of the time, di ko na sila kinikita ng pangalawang beses kapag hindi ko sila natipuhan. Mapili ako eh. Tapos ganito ang nangyari nung pinili kita. It was funny and painful at the same time. Hindi makaimik si Harold sa sinabi ni Liliana.
Tumagal ng ilang minuto bago ito tumikhim. Lily, is there a chance na papayag kang pakasalan ako? Humigpit ang hawak ni Liliana sa seatbelt. Oo naman, it's been so long. Yan na lang din ang hinihintay ko. Sagot niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Harold. Inabot nito ang kaniyang kamay at ngumiti. You will wear the most expensive ring, Lily. Ang gusto ko lang maging ganap na asawa mo. Ang mabuo ang pamilya natin. Umiling si Harold at natawa. My bad. Mukhang nadagdagan na naman ang kasalanan ko kasi pinaghintay kita. Let's get married soon, Lily. Hindi nagtagal ng 1 taon, ginanap sa wakas ang pinakahihintay nilang kasal. Bago ang araw na itinakda, ay nakipagkita ang mga magulang ni Harold upang humingi ng tawad kay Liliana. Nagkaiyakan at nagkaroon ng pagpapatawad. Wala ng pamilya si Liliana kung kaya siya lamang ang humarap sa altar. Mag-isa man siya, tila siya naman ang star of the day dahil sa atensyon na ibinibigay ng lahat sa kanya. Lily, kumain ka na ba? Maupo ka na muna sa table namin. Kanina ka pa palakad-lakad at bumabati sa mga bisita. Alok ng ina ni Harold na siyang sinangga agad ng kapatid nito. No, iha, dito ka na muna. We met Jiro and he's really smart for his age. Narinig namin na teacher ka. So sa'yo pala nanggaling ang brains ng anak niyo. That's good. Natatawang hinarang ni Harold ang kamay ng ginang at hinapit si Liliana. Guys, this is my wife. Ba't niyo ba inaagaw ang misis ko? Pabirong umirap ang tita nito. Be good. Narinig namin ang lahat sa mama mo. Don't waste the second chance. Humigpit ang hawak ni Harold sa kamay niya. The second chance is until forever. Di ba, Lily? Tumango siya at hinalikan saglit ang asawa sa pisngi. Oo na. Halika na, tumalis na tayo. May hotel reservation pa tayong pupuntahan. Lumawak ang ngiti ni Harold. Agad nitong dinampot ang susi mula sa mesa at hinila siya paalis ng bulwagan. Mapa, alis na kami. Kumaway ang mga magulang ni Harold pati na si Jiro. Napatakip ng muka si Liliana noong marinig ang pagsipol ng ilang bisita. Oh, para namang di ka proud na maging misis ko. Look up, Lily. Pangasar ni Harold. Teka, ikakabit ko sa kotse yung mga latang inayos ko kagabi. Namilog ang mga mata ni Liliana dahil sa narinig. Hindi nagpapigil si Harold kahit anuman ang sabihin niya. Noong umandar ang sasakyan, umugong din ang tunog ng mga latang itinalim nito sa kotse. Tinampal niya ang braso nito. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Tumanguto at binagalan ang pagpapatakbo. Nilingon siya nito at saglit na hinalikan sa labi. Happily married, wifey? Natawa si Liliana. Oo naman, happily married, hubby. It would be better kung magkakaanak kami ng babae naman. Aniya sa isipan. Kuminang ang mga mata ni Liliana. A baby girl. It's nice. Tumikim siya. Harold, gusto ko babae naman. Babae yang? You mean, tumango siya na makailang beses. What do you think? Isang baby girl naman ngayon? Gusto mo bang may princess naman tayo? Kumibot ang labi ni Harold. Pagigihan ko, Lily, I promise. Sinabi mo yan ha, di kita titigilan. Lumapad lalo ang ngiti ng lalaki. Wow, okay, I'll do my best. Tumigil sa wakas ang kotse. Pinigilan ni Harold ang pagalis niya at pinagbuksan siya nito mismo ng pinto. Binuhat siya nito at naglakad papasok sa establishmento. Agad na nagtakip na mukha si Liliana. Harold! Halika na. Simulan na natin ngayon ang paggawa ng prinsesa natin. Tanging sambit nito bago siya iharap sa receptionist. My wife and I have a room reserved here. Nagtago si Liliana sa bisig ni Harold at hindi lumabas hanggang sa makapasok sila sa kanilang silid. Ibinaba siya ng lalaki sa kama at hinagkan nito ang kanyang noo. I love you, Mrs. Tumango siya bago ngumiti. Ibinaba niya ang strap ng suot na bridal gown. Sige na, do your best na. Agad na inalis ni Harold ang barong. Sumunod ang slacks hanggang sa matanggal pati na ang panloob nito. Nagumpisang uminit ang silid
At ilang sandali pa, napuno na yon ng mga pagtawag nila sa pangalan ng isa't isa. Tumigil lamang ang lahat ng ingay pagsapit na madaling araw. Kung kailan ang iba ay papagising na. Sina Liliana at Harold naman, kakapikit pa lamang. Pagod man ang mga katawan, ang diwa ay masaya at kontento. Ang mga sugat na nagdudugo noon ay ganap na nalunasan ngayon. Hinilom ng walang sawang pasensya at pagmamahal. Hindi man pinalad sa unang beses, ngayon ay mukhang pinagbigyan na sila ng tadhana. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming storya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.